Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes. Apakabilis talaga ng panahon. Ika-15, 15 po sa buwan ng ito ng Hulyo taong 2024. Araw pa lang ngayon ng sweldo. Ako po ang nulingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Sa ngalan po yan siyempre ng walang iba, kundi ng tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nahusubaybayan sa iba't ibang panig po na bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre sa iba't ibang panig po ng mundo. Kaya pwede pong mag-monitor sa atin yung ating mga kababayan abroad para malaman ninyo kung anong update mga nangyayari sa Pilipinas. Sa pamagitan po yan ng mga online channel, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ 882 at syempre tayo po ay napapanood din ng live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umaga. Meron tayong makakapanayam from DTI. Napapanahon po ito, itong ating panayam, lalo pat marami yung naghahanda na sa nalalapit na pasukan dun sa mga bibilihing mga school supplies. Kung meron po kayong mga tanong o issue na gusto nyo ipaabot sa DTI, pwede po kayong mag-text sa aming text line 0999-376-6768 o kaya po ay mag-comment kayo. Ipaabot nyo po ang aming mensahe sa pamagitan po ng comment section o comment box ng Facebook page live ng DWIZ 882 o kaya po ay doon sa aming live feed sa YouTube channel. At gaya nga po ng ating nabanggit kanina, yung DTI pala kamakailan po ay naglabas ng gabay sa pamimili ng mga school supplies. Yan po ay price guide para doon sa mga consumer na mamimili ng gamit sa eskwela para nga po sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa July 29. 2 linggo na lang pala ang ating hinihintay, At umpisa na ng klase. Parang kailan lang yung bakasyon. Ngayon, umpisa na pala ulit, magbubukas na pala ulit yung mga eskwelahan. Yan, umpisa na ng klase ng mga estudyante. Pero nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa Estados Unidos? Grabe po, yung nangyaring pamamaril doon sa rally ni dating US President Donald Trump sa Pennsylvania. Sugatan po sa nasabing insidente si Trump, tinamaan yung kanyang kanang tenga, pero may namatay po May namatay na isang dumalo sa rally at pati yung suspect sa pamamaril. 20-year-old lang, 20 years old lang yung suspect sa pamamaril. Yan, napatay din po dyan sa nasabing insidente. Kinundi na po yan ng world leaders, kasama na po. Nangunguna na po dyan si United Nations Secretary General Antonio Guterres at tinawag niya po ito na act of political violence. Gayon din po si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Anya importante na magkaisa laban sa alinman forma ng karahasan na sumusubok sa demokrasya. Nagpaabot din ng pagkundina si British Prime Minister Keir Starmer. At pati na rin sa Australian Minister Anthony Albanese at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po ay ikinalugod naman yung balita na ligtas si Trump mula sa assassination attempt, sabay pagpapaabot ng panalangin sa dating Pangulo ng Amerika at ng kanyang pamilya. Kasi election fever po sa Estados Unidos Yan, election na ramdam na po doon yung init ng eleksyon. Magkagayon man ang ating lubos na hindi na po sana mangyari o maulit pa itong nangyaring karahasang ito dyan sa Estados Unidos. Samantala, balik naman tayo dito sa mga issue sa Pilipinas. Ayan, nasa linya na ba ng ating komunikasyon o mamaya ito? Ayan.
Okay, sige. Ayan, nasa linya na pala ng ating komunikasyon si Information Officer ng Office of Civil Defense ng Region 12, si Ma'am Jory May Baldemiano. Magandang umaga po, ma'am. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat sa tagapakinig po ng umagang ito mula po sa Office of Civil Defense sa Region 12, Socsagen area po. Naku, matindi pala ho dyan ang inyong ang pag-ulan itong weekend dyan po sa Region 12. Kamusta na po ang sitwasyon ngayon dyan, ma'am? Malakas pa rin po bang pag-ulan? So far po, no, this morning, wala na po tayong ulan na nararanasan, and based naman po dun sa mga reports ng ating mga local DRRM officers sa kanilang different areas po, wala naman po ulan na. It's more of cloudy ang situation natin dito, no. More of cloudy skies, wala po ulan pa. Pero kamusta pong sitwasyon ng ating mga kabayan dyan, ma'am? Meron po bang mga naapektuhan ng pagbaha? Yes po, no, yung pagbaha no, sunod-sunod talaga, no, yung nang dahil sa napakalakas na ulan. Nagdulot po ito ng mga barangays na napektuhan po natin dito sa Region 12 po, with a total of 45 barangays po talaga yung naapektuhan. At umaabot po ng 8,220 families po, coming from 3 provinces po ito, no, Sarangani Province, Sultan Kudarat Province, and Cotabato Province. May mga, kamusta na po itong mga pamilyang naapektuhan? May mga kinailangan po bang ilikas? Yes po, as of this time, ma'am, no, meron po tayong a total of 1,154 families na nandoon pa rin po sa loob ng evacuation center sa bawat local government unit. Pero naman po mga nagsiuwian po, konting mga families yung hindi masyadong nasira yung kanilang mga kabahayan ay nakauwi na. Pero as of this time, meron pa po talaga, marami pa po nasa loob ng evacuation center. And we are looking at possibility na tataas pa po itong number this day. Kasi nga po kahapon, meron naman pong mga inilikas na naman po dahil nga po sa pagtaas ng tubig. And ongoing pa kasi po yung validation ng DSWD as to the number of families po affected. Nabanggit niyo po yung DSWD, ma'am. Kamusta po ang pangailangan ng mga evacuees? Ayan po, no, immediately naman ang ating DSWD through the local po, no, yung mga Municipal Social Welfare Development Offices, yung July 11 pa hanggang July 12, nagbibigay na po sila ng mga assistance, mga food items doon po sa mga affected families po, especially doon sa mga inside evacuation center. Yung DSWD Region 12 na rin po natin, nakapag-provide na po ng almost 3,000 family food packs po doon sa mga affected LGUs. Ibinaba na po, itinurn over na rin po sa kanila. And yung DPWH naman po natin ngayon, no, naka-set up na rin po yung kanilang mga quick response teams immediately doon, pumunta na po doon sa mga damaged bridges po natin para hindi na po mantala yung transportation po natin ng mga, especially ng mga goods and items po natin na matransport po talaga dun sa mga affected local government units po. Yan po aking gusto maging katanungan, ma'am. Kamusta po ang monitoring? Ilang lugar po yung naapektuhan ng pagbaha? May mga napaulat po bang landslide? May mga infrastruktura po ba na naapektuhan dahil po dito sa malakas na pag-ulan dyan po sa Socsagen? Yes po, ma'am. Meron po talaga tayong mga damaged infrastructure, especially yung sa tulay. Yun po talaga yung nakakos na nahirapan po pumasok agad-agad during that time yung ating assistance. Kasi especially in Sultan Kudarat, Calamansig, meron po kasi tayong bridge doon na nasira. And yun po, no, ginawa naman, may mga bridge tayo doon na nasira. As of this time, meron tayong not passable pa na bridge. And meron namang mga passable na, pero mga one lane passable pa lang siya. And continuous pa po yung pag-aayos as of this time po.
And meron din po tayong isang school na nasira din po. Naku. Yung fence lang po niya. Oo. In municipality of Glan, Big Marcos, barangay po yun. And other than that po, may mga electrical posts po tayo na mga nasira din po, no? Dito Bagsakan. naman po ay sa munisipyo ng Kiamba. Naku, ibig sabihin talaga matindi ho yung pag-ulan na naranasan dyan ho sa inyong lugar. Ganun po, Para nagbagsakan matindi yung po mga talaga poste. yung buhos ng ulan, no? At saka, kaya po talaga no, nakapag-cause ito ng pagbaha sa iba't ibang probinsya dito sa Region 12. Pero ganun pa man po, prior pa po talaga nung pagbaha ay nakapagpatawag na po ang Office of Civil Defense sa 12 at ang Regional Dream Council 12 po natin ng meeting po, preparedness sa meeting for the rainy season sa ating mga provinces and cities para ay makapaghanda na sila sa paparating nga po ng mga expected natin this coming rainy season. So we are expecting na yung mga identified po kasi na naapektuhan ngayon, sila na rin po kasi yung identified po talaga natin na mga flood-prone areas dito sa Region 12. Naku, makikibalita kami sa inyo, ma'am, ha? Bukas, kanina pinlash namin sa screen, ma'am, yung ano eh. Ito, pinaflash namin ngayon, ma'am, sa screen, live sa Aliw TV, Channel 23, itong matinding pagbaha. Naku, abot ng ano pala, tuhod o binte, yung taas ng baha sa ilang Yes mga po. lugar. Diyan, naku, matindi Sa ilang mga na. lugar, may mga lugar po na umaabot hanggang baywang po yung kataas ng Naku. tubig. Inabot. Pero good thing po at nakapag-meeting kami ahead of time, prior po talaga as expected, wala po tayong any casualty for Region 12 Ayun, as of yun this din time. nga. Oo. That's Kasi the- yung isa pong ni-report na casualty, under investigation, verification pa po as of this time, kung related po ba siya sa baha. So we are looking at hindi pa namin may ensure o wala pa kaming assurance na related siya sa baha o baka mayroong ibang reasons. Ayan, yun pong aming ipinapakita ngayon sa telebisyon, yan po yung sitwasyon sa Kiamba, Sarangani. Yan po yung Yes. pagbahang naranasan po doon sa Kiamba, Yes po. Sarangani. Opo, ang aming pong panalangin, ma'am, na humupa na ang mga pagbahang yan. Hindi na po, humupa na rin po yung nararanasang pag-ulan. Nang sa gayon, makabangon na po. Magsimula na po makabangon yung ating mga kababayan po dyan, ma'am. Makikibalita kami ulit sa inyo, ma'am. Wag po kayong mag-asawa para nang sa gayon, maipaabot din po natin sa mga otoridad kung mangangailangan po ang inyong rehiyon ng karagdagong tulong po mula po sa national government, ma'am. Ayan po. Maraming salamat po. And hopefully, pag wala na pong ulan ngayon, ay tuloy-tuloy po yung pagbaba po ng tubig. Nag-start na po kasi talaga nag-recede yung tubig baha. So, we are looking positive naman po na sana hindi na po uulan for this day para dire-diretso po bababa ang tubig at yung iba mga kababayan po namin ay makabalik na rin po sa kanilang mga tahanan. Okay po. Marami pong salamat sa inyong panayam, sa kapaunlak po na inyong oras para po sa panayam dito po sa programang Usapang Tol. Ang inyo pong napakinggan ay si Ma'am Jory May Baldemiano, Information Officer ng Office of the Civil Defense, Region 12. Samantala sa punto pong ito, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Lunes, ika-15 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024, nationwide price monitoring sa bigas, inilunsad ng DTI at Department of Agriculture. DWIZ Balita. Ang PNP magpapatupad ng no-fly at no-drone zone sa batasang pambansa sa zona ng Pangulo. DWIZ Balita. Pagiging tikom ni Congressman Marcoleta sa opisyal ng COMELEC na tumanggap umano ng suhol muling pilalagan ni COMELEC Chairman Garcia. DWIZ Balita. Senador Coco Pimentel umaasang babanggitin ni PBBM sa SONA ang tuluyang pag-ban sa Pogo. DWIZ Balita. At tourism revenue ng bansa lumago sa 6 na buwan ng taon. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang
Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, sa latest ng Filipino Mirror, naglunsad ang pamahalaan ng Nationwide Price Monitoring Program para makita ang epekto ng tapyas-taripas sa bigas. Ito ay sa pangunguna ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture, kung saan mahigpit na tututukan ng mga ahensya ang retail markets, grocery stores at wet markets. Nabatid na lahat ng impormasyon makukuha sa nasabing programa ay gagamitin ng mga policy makers para matiyak na sapat ang supply ng bigas. Magugunit ang inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 62 noong nakaraang Hunyo na nag-uutos na ibaba sa 15% mula sa 35% ang taripa sa imported na bigas at iba pang agri-products. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, mahigpit na ipatutupad ng Philippine National Police ang no-fly at no-drone zone sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, sa susunod na linggo po yan. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Jean Fajardo, epektibo ang direktiba sa paligid ng batasang pambansa. Kaugnay nito ay pagbabawal din ang permit to carry firearms outside the residence sa Metro Manila sa buong araw ng SONA. Una lang sinabi ng PNP na nasa 22,000 pulis ang ipakakalat para matiyak ang seguridad sa gaganapin na taunang SONA ng Pangulo. DWIZ Balita. Mas malaking, tanggap muna tayo ng report mula po sa labas ng impilan. Mas malaking 2025 budget para sa Philippine Embassy sa Czech Republic isusulong ni Senator Padilla. Detalye ng balita hatid ni Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Ipaglalaban daw ni Senator Robin Padilla ang mas malaking budget para sa Philippine Embassy sa Czech Republic sa 2025. Ito'y para matiyak na handa ang ating embahada na tugunan ang pangailangan ng 10,000 Pilipinong manggagawa na inaasahang pumasok sa Czech Republic bawat taon. Tiniyak ito ni Padilla sa Post-Arrival Orientation Seminar and Cultural Outreach para sa Overseas Filipino Workers, kung saan pinuri rin niya ang equal pay policy ng pamahalaan ng Czech Republic. Matapos ang state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Czech Republic noong Marso, nagkaroon ng kasunduan na magpapahintulot sa pagpasok na mahigit na 10,000 Pilipino manggagawa sa Czech Republic kada taon. Sa kasalukuyan ay mayroong 7,000 manggagawang Pilipino na maaaring makinabang sa equal pay sa Czech Republic. Samantala, pinuri ni Padilla ang matatag at malalim na ugnayan ng Pilipinas at ng Czech Republic at umaasa siyang patuloy na lalago ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng naturang bansa. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita ay giniit ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia na unfair o hindi patas na hindi pinangalanan ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang kanyang sinasabing isang opisyal umano ng COMELEC na tumanggap na suhol mula sa South Korean-based banks patungo sa 49 na offshore accounts. Sa panayam ng DWIZ, binigyan diin ni Chairman Garcia na layon lamang ng nasabing akusasyon na i-impeach ang mga opisyal ng COMELEC at impluwensyahan ang ruling ng Korte Suprema sa validity ng kontrata ng komisyon at ng Miru Systems. Palaisipan sa Paul Body Chief kung paano siya magkakaroon ng napakaraming account mula sa iba't ibang bansa, gayong mayroon lamang siyang 2 visa at isa sa may pinakamahigpit na Money Laundering Council ang Amerika, na kabilang sa mga bansang sinasabing mayroon siyang bank account. Kaugnay nito, nanawagan si Chairman Garcia sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa National Bureau of Investigation na paspasan ang investigasyon hinggil sa nasabing issue para agad na mapatunayan na mali ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
DWIZ Balita. Kumbinsido naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na makakadagdag sa political points ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag inanunsyo niya ang tuluyang pag-ban ng pogo sa Pilipinas sa mismong araw ng SONA. Kaugnay nito, umaasa si Senate Minority Leader Pimentel na tatalakayin din ng Pangulo kung paano ginastos ang budget ng pamahalaan ng mga nagdaang taon, gayon din ang mga achievement ng administrasyon, lalo na sa sektor ng agrikultura at mga pabahay. Sakali namang malayo sa katotohanan ang magiging talumpati ng Pangulo, nakahandaan niya siyang magkasa ng kontra-SONA speech o press statement naman kung kakaunti lamang ang magiging puna sa ikatlong SONA. Kung paano na-plaster yung budget na ginamit po nila sa past year, 2023 at saka 2024. DWIZ Ang inyo po Balita. napakinggan ay ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung saan nga kanyang inaasahan yung mga dapat lamanin ng SONA ng Pangulo, partikular na nga yung pagpapaliwanag kung paano nagastos yung pondo ng pamahalaan. Samantala, report po muli mula sa labas ng impilan. Ang pagbabawal ng pogo sa lalawigan ng Bulacan dapat umanong gayahin ng iba pang LGU. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Dapat daw tularan na lahat ng mga local government unit ang hakbang na ginawa ng pamahalaang panlaliwigan ng Bulacan at ng ilang pang pamahalaang lungsod na nagbabawal na sa pogo sa kanilang mga komunidad. Itiniyag ni Senator Win Gatchalian makaraang purihin ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan dahil sinilabas na ordinansa na nagbabawal sa pogo sa kanilang lalawigan. Muling nanawagan si Gatchalian sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na ipagbawal na ang mga pogo dahil sa mga krimen at ilegal na aktibidad na konektado sa naturang gaming online. Hindi anya dapat bigyan na ang pogo na manatili pa sa ating mga komunidad kung gusto nating maging maganda ang peace and order situation na kailangan para sa mas malaking o mas maging mabilis at pag-unlad ng ating ekonomiya. Bukod sa Bulacan, ang ilang LGU na nag-i-issue ng mga ordinansa ang nagbabawal sa pogo ay ang lungsod ng Pasig at Valenzuela. Ang ordinansa na inisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ay kasunod ng pagkakatuklas ng mga kriminal na aktibidad na isinagawa sa ilalim ng pagkakunwaring pogo operation sa ilang mga kalapit na lalawigan tulad ng Tarlac at Pampanga. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang mahalagang pag-uulat. Mga pulis na nasawi at nasugatan sa iba't ibang operasyon sa bansa kinilala ni PNP Chief. Ang detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Binigyang parangala ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbila ang magigiting na pulis na nasawi at nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang operasyon sa buong bansa. Giit ng PNP Chief, patunay ang kanilang mga sakripisyo sa hindi natitinag na commitment ng pambansang pulisya para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Giit ng General, nararapat lamang na magsilbing inspirasyon ang kagitingang ipinamalas ng mga nasawing opisyal at tauhan ng PNP. Mula Enero 1 hanggang Hulyo 13 ng taong kasalukuyan, pumalo na sa kabuoang 16 na pulis ang nasawi habang ginagampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin. Aabot naman sa 40 ang nasugatan, kabilang na ang 4 na pulis matapos makipagpalitan ng putok ang ilang notorious na suspect sa Tondo, Maynila kamakailan. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Tinataya ng mga abot sa 282 billion pesos ang kita ng turismo sa bansa para sa unang kalahati ng taong 2024. Mas mataas yan ng 32% sa nakolektang halaga mula sa unang kalahati noong nakaraang taon. Mula sa first half ng nakaraang taon, ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco, ipinapakita ng datos na ang paglago ng Pilipinas bilang isang travel destination at ang benepisyong dala ng turismo sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino.
Sa ulat ng Department of Tourism, nasa 3.2 million na turista na ang dumating sa bansa, kung saan higit 92% ay ng mga dayuhan ay mga dayuhan, habang higit 7% naman ay mga balikbayang Pilipino. DWIZ Balita. Isa pang report. Ang Court of Appeals ibinasura ang apela ng private respondent sa Cavitex case na magkaroon ng gag order. Detalye ng balita hatid ni Aya Yupangco. Aya? Ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng private respondent sa Cavitex case na si Raul Ignacio na magkaroon ng gag order laban sa General Manager at abogado ng Philippine State Authority Tollways Corporation. Sa desisyon ng 10th Division ng CIA, sinabi ni na Associate Justice Nina Antonio Valenzuela, Emily Alinio Gilos at Eduardo Ramos Jr., walang sapat na ebidensya ang Cavite Infrastructure Corporation para paboran ang hiling nito na gag order. Si Ignacio ang kasalukuyang Pangulo ng CIC at private respondent sa kaso. Sabi ng CA, hindi dapat gag order ang inihain ng CIC, kundi petition for indirect contempt kung sa kanilang palagay ay lumabag ang Philippine State Authority Tollways Corporation sa subjudice rule. Nais kasi ng CIC na pigilan ng PIATSI na magsalita sa publiko, lalo na sa media kaugnay sa kasalukuyang itinatakbo ng petition for mandamos. Ang petition ay hinihain ng PIATSI sa CA para bawiin ang operasyon ng Cavite-Manila Expressway na kasalukuyang pinatatakbo ng CIC na siyang subsidiary ng Metro Pacific na pag-aari naman ng negosyanteng si Manny Pangilinan. It is Patron number 5. Ay upang para siyang pilamento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Kuyang Aya Yupangco. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:31 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at gaya ng ating nabanggit kanina, makakasama natin ngayong umaga ang Assistant Secretary ng DTI, si Ma'am Amanda Nograles ng Consumer Protection, para tayo ay bigyan ng detalye tungkol doon sa ginagawa na ngayon na pagmomonitor ng DTI sa presyo ng mga gamit pang eskwela. Magandang umaga po, ASEC. Hello, good morning po. Yes, ma'am. Opo. Ang DTI, ma'am, ay kamakailan naglabas ng gabay price. Tama po ba yun? Gabay price o gabay sa pamimili ng school supplies, ma'am. Yes po. Yes, tell us more about it po. Yes, ma'am. Naglabas po kami earlier this month po nung gabay sa pamimili ng school supplies. Ang nilalaman po nito yung 173 items na mga school supplies na usual po na binibili natin para sa pasukan. So kasama dito yung mga notebook, pad paper, lapis, ballpen, crayon, pambura, pangtasa, tsaka po yung mga ruler. So yung mga presyuhan ng mga bilihin mula nung nakaraang taon at tsaka ngayong taon, mako-compare po natin. Kung titingnan po natin, around 70% po or karamihan po walang pagbabago sa presyo, samantalang meron tayong 8% na bumaba ang presyo. Yung mga nagtaas na presyo naman po, base po sa usapan natin, pakikipagpanayam po natin sa mga manufacturer, nagtaas po ang presyo nila dahil yung mga dating produkto na regular, ginawa po nilang premium sa bali po sa materyales
or sa mga paggawa po nila nitong mga item na to. So yan po yung labas po ng ating gabay sa pamimili ng school supplies. Saan makikita ito? Paano po magkakaroon ng access yung ating mga kababayan dito po sa gabay sa pamimili ng mga school supplies? Opo, nakalabas po to sa DTI website nung July 2 pa po ata or earlier than that po pinublish na po namin. And then, ito po ba ay kagaya rin ng mga ginagawa po ng DTI na yung price monitoring nyo po, makikita rin po ba ito dun sa mga malalaking mga bookstore o pamilihan para guided po yung ating mga kababayan habang namimili? Opo, yung gabay sa pamimili ng school supplies, pareho lang po siya dun sa mga katulad ng Noche Buena guide natin, Okay, na ito po yung nagiging basehan po ng mga retailers or yung mga bookstore, department store, na para po pag ang ating mga consumers ay pumunta at mamili, meron po silang for their information and guidance na ito ang presyuhan ng mga bilihin. So, ang role po ng DTI sa pag-monitor, chine-check po natin kung talaga namang nasusunod ang presyuhan, kung naaayon dito sa price guide na nilabas natin. Kasi po, ito po ang presyo, hindi po nanggaling sa DTI. Kami lang po ang naglalabas, nagpa-publish, pero yung mismong presyo po talaga, sinubmit po yan ng mga manufacturer sa amin. Kumbaga, kinumpile lang natin yan, inipon natin, at saka nilagay natin dito sa price guide natin. Parehas po yan sa SRP, ma'am, itong price guide po? Hindi pareho sila sa SRP in the sense na nanggaling po sa manufacturer ang mga presyo. Pero hindi po kasi parte ng mga basic necessities and prime commodities ang mga school supplies. Hindi po siya nakalagay sa ating Price Act, sa ating batas, na kailangan po minomonitor natin for illegal price manipulation. Ibig sabihin yung nag-uusap-usap yung manufacturers para pataasin yung presyo or yung sasabihin natin profiteering, yung sobrang pagtaas, yung pagpatong nila ng presyo. Kumbaga hindi siya same level, hindi po siya basic necessity and prime commodity, pero parati po siyang regular na binibili. Kaya po nilabas na po ng DTI bilang gabay po sa ating mga consumers. So, mangyayari dyan, ma'am, pag merong hindi po sumunod sa presyuhan, tayo pong, pag may nag-report sa atin, kunyari, sobrang mahal nung mga notebook, di ba? So, ire-report yan sa amin. Ang gagawin natin, kakausapin natin ang manufacturer, aalamin kung bakit mahal ang bentahan sa itong particular na tindahan or lugar nitong item na to. So, ganun po, wala pong penalty dyan or walang preso kapag hindi po sila sumunod sa price guide kasi guide lang po talaga siya. Parang intervention siya, ma'am, ng pamahalaan para matiyak na wala pong magsasamantala. Ganong in season po itong mga gamit pang eskwela ngayong papasukan. Para po advice po, alam po ng ating mga mamimili kung anong dapat presyo. Halimbawa, ang notebook nakalagay sa 10 piso or 15, no? Tas binebenta siya ng 80, 'di ba? So, pwede tayong magsabi, bakit ganyan, napakamahal. So, ngayon po ang notebook natin nakapresyo tayong 27 pesos, 'di ba? So, kapag nakita natin sa tindahan na nagbebenta ng 100 yan, sobrang laki ng patong or presyo, pwede po yan i-report sa amin para alamin natin bakit dito sa tindahang to ibang-iba ang presyo times 4 almost. Nabanggit ni ma'am yung pwedeng magsumbong yung ating mga kababayan. Meron po ba silang pwedeng i-text? Paano po sila makakapagsumbong sa DTI? May hotline po ba? Opo, meron po tayong email, parati po nating sinasabi para sa mga complaint po nila or lahat ng pagsumbong, consumercare@dti.gov.ph. consumercare@dti.gov.ph. Ayun, dito nila pwedeng, siguro mas maganda, kumpletuhin na po nila, picturean na nila. Opo, No ganun po? po yun, ma'am. Kasi yung mga pagsusumbong po, pag kulang-kulang po yung detalye, mahirap po, maraming balik-balik, tatanungin pa namin sila saan nila nabili. So, maganda po, picturean nila, lagay nila kung saan ang tindahan, ang address, lahat po ng detalye na mabibigay nila para po mabilis po ang pag-imbestiga at saka pag-check po ng sa part po ng DTI. Ang DTI po ba, ma'am, ay may planong magsagawa ng mga surprise inspection para matiyak po na walang nagsasamantala? Okay. Ang inspection po natin, lahat po yan surprise. Hindi po natin ina-announce yan
Kasi po, syempre, gusto natin malaman. Hindi po natin sasabihin, kasi pag sinabi natin kung kailan tayo mag-i-inspect, syempre mag-aayos sila ng mga presyuhan nila, di ba? So, lahat po ng inspection natin, surprise, Ayun. hindi po ina-announce. At saka, ang huli po natin, lahat po yan diretso sa amin, na-action na naman po lahat. Pagka ma'am, may mga na monitor kayo na nagsamantala, ano po yung pwedeng gawin doon sa tindahan na So involved? dito po ma'am, kasi nga sabi natin hindi po siya basic necessity or prime commodity. So ano lang po, papasok lang po ang DTI sa eksena, kakausapin po ang manufacturer para po yung mismong tindahan at yung kung saan po niya nakuha yung items, mag-usap sila. Bakit naman ganyan? Usually po ma'am, pag pumasok na po ang DTI, medyo natatakot na, hindi naman sa natatakot, pero kumbaga nagiging mas nagko-comply po sila. Kasi syempre, marami po tayong pwedeng gawin. Check natin yung mga Apo. permits nila and licenses. Yun. Naha-highlight po yung mga ganong factors. So, meron din pong kahit papano, may impact din po Ayun. na nandyan po ang DTI para ipa-explain sila. Ayun, kumbaga talagang protektado pa rin po yung mga Opo. mamimili. Yes, ma'am. Opo, tama po Ayun. yan. Ay naku, maraming salamat po. Yusek, siguro isang tanong na lang, Yusek, ano po, yun pong nasa balita po ngayon, yung kasama po kayo ng DA pala sa gagawin pong monitoring, Yusek, ng presyuhan ng bigas. Opo. Yes, ma'am. Ano po, matagal na po to ma'am, dati na po na ang Department of Agriculture, ang DA po, humihingi po ng coordination and tulong po sa DTI sa pag-monitor ng presyo ng bigas. Ang base po niyan, kasi total, ang DTI naman po nag-iikot para mag-check ng presyo ng mga pang-grocery natin, yung mga basic necessities and prime commodities. Yan po, isasama na po natin yung bigas. Pero tayo po, ire-report lang po natin yan sa DA para sila na po yung may karampatang aksyon kung anong gagawin nila dun sa impormasyon na binibigay natin. Ayun, opo. Kasi we expect po, pag pumasok na sa Pilipinas, yung bigas na napatawan ng mas murang taripa, bababa na po no, in the coming days Opo. yung presyo Yes, ng ma'am. bigas. Opo. Alright, maraming salamat po, Yusek Nograles, sa oras po na inyong inilaan po para sa panayam dito po sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. Marami pong salamat, ma'am. Ang pasalamat ni Senator Francis Tolentino sa pagiging suki po ninyo ng aming programa. Anytime po, ma'am. Opo. Good morning po. Opo. Actually, matutuwa po niyan ni Senator Tol dahil proactive po ang nagiging approach ng DTI sa issue pong ito ng school supplies. Kasi isa rin po yan sa kanyang nais na mapatutukan po. Marami Opo, pong ma'am. Salamat din po kay Senator Francis Tolentino kasi siya rin po yung talagang tumutulong sa amin para ikalat din po ang balita na ano ang dapat gawin ng mga retailers and manufacturers. Kasi talagang tinataguyod po talaga ni Senator Tolentino ang mga consumers. So, salamat po talaga. Opo. Marami pong salamat, Yusek Amanda Nograles ng Good morning. Opo. Good morning po, ma'am. Ayan. Thank you very much po, Undersecretary Amanda Nograles. No? Talagang lagi tayong pinauunlakan dito po sa ating programa. Magbabalik po ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:48 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Kanina, presyuhan ng mga school supplies yung ating pinag-usapan. Pero congratulations pala kay DTI Undersecretary Amanda Nograles. No? Hindi natin nabati kanina dahil kamakailan po ay siya po ay ganap ng naitalaga bilang Undersecretary ng DTI. From ASEC now to USEC. Nako, congratulations po, ma'am. Nagbubunga yung inyong patuloy na pagisikap at pagiging masipag sa pagisilbi dyan po sa kagawaran, dyan po sa DTI. Marami pong salamat, ma'am, at congratulations po
Yusek Nograles. Samantala, puntahan na muna natin yung ating araw-araw na minomonitor na presyuhan ng mga bilihin. Naroon ngayon, meron tayong makakasama na bago sa Palengke Price Monitoring. Si Sheena Tamayo nandoon ngayon sa Cartimar Market sa lungsod ng Pasay. Ayon, habang inaantabayan na natin yung pagpasok ni Sheena Tamayo, yun palang Court of Appeals po, inatasan ng gobyerno na maglabas ng listahan ng mga tinatawag na non-environmentally acceptable products. Sa loob daw po ng 6 na buwan, dapat na makapagpalabas ang gobyerno ng listahang yan. Yan po ay nakapaloob sa 44 na pahinang desisyon ng former 10th Division Special Division of 5 ng Court of Appeals nitong July 9. Partikular na inaatasan ng hukuman ang National Solid Waste Management Commission at ang mga miyembro nitong ahensya na magpalabas nga po ng mga non-environmentally accepted products. Yan daw po ay bilang pagtalima sa Ecological Solid Waste Act of 2000. Higit 20 taon na po ang nakakaraan nang maisabatas po itong Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act 9003, pero hindi pa pala nakakapagpalabas nitong mahalagang listahang ito. Kaya inaatasan po ng Court of Appeals ang National Solid Waste Management Commission na magpalabas po ng nasabing listahan. Ito po ay kasunod nung inihain na writ of kalikasan, petisyon ng iba't ibang mga environmental group and environmental advocate noong 2021 sa Supreme Court. Yung Supreme Court naman po niremand, ibinabasa sa Court of Appeals ang nasabing kaso para magsagawa ng pagdinig at tumanggap ng ebidensya. At kamakailan nga lamang po ay nagpalabas nga po ng desisyon ang Appellate Court. Samantala, puntahan na natin, kamustahin na natin ang presyo ng mga bilihin na naroon po ngayon sa Cartimar Market si Sheena Tamayo. Good morning sa iyo, Sheena. Good morning po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Nandito po tayo ngayon live sa Cartimar Wet and Dry Market sa Pasay City. Ang bigas dito na mula Mindoro ay mabibili sa 55 pesos per kilo. Ito po ay ang special rice, local, ang pinakamura, habang 100 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito po ay ang Japanese rice. Ang pinakamababang isda naman mula sa Cartimar ay mabibili sa 170 pesos per kilo. Ito po ay ang tilapia na pinakamura, habang 270 pesos per kilo naman ang pinakamahal na bangus. Meron din po tayo dito mga seafoods katulad ng hipon na mabibili sa halagang 400 to 500 pesos. May pusit din po sa halagang 450 pesos at tahong sa halagang 100 pesos. Ang karne naman po dito sa Libertad ay nagkakahalaga ng 390 para sa liempo. Meron naman pong laman at giniling na 320 pesos, pati na rin ang pata sa halagang 320 pesos at ang manok naman po ay 210 pesos. Nagkaroon po ng 20 pesos na taas dahil po sa kakulangan ng supply. Kapag naman po tinanong ang usapan sa gulay, meron po tayong nanggaling sa Baguio na ang pinakamura naman po ay ang sibuyas na mabibili sa halagang 100 pesos per kilo, habang 250 pesos naman per kilo ang pinakamahal at ito ay ang bell pepper. Ayun, Sheena, magkano ulit yung presyo ng kamatis? Ang kamatis po ay 200 pesos per mahal kilo. pa rin talaga, no? Anyway, puntahan na natin, Sheena, sino ang maswerteng tumanggap ng Sentol Token ngayong umagang ito? Ang nanalo po ngayon ay si Ms. Shermay Andrade at nandito po siya ngayon kasama natin. Ayun, suot na pala ni Ate Shermay yung t-shirt at sombrero ni Senator Tol, pati apron. Good morning sa iyo, Ate Sheena. Ate Shermay. Ate Shermay, good morning. Yes po. Yes po. Live po kayo sa programang Usapang Tol. Kamusta po ang benta ngayong umaga? Ang ganda naman ni Ate Shermay. Ang ganda pa ng ngiti ngayon Lunes na umaga. O yan. Yan, laban lang. Di ba, Ate Shermay? Kamusta po ang benta ngayong umaga, Ate Shermay? Kamusta daw po benta? Yung benta po natin ngayon is matumal po kasi. Matumal pa. Di bali, sweldo ngayon, Ate Shermay. Yon, baka tataas ang inyong benta ngayon, sweldo eh. O sige, pati ka na sa iyong mga Ate Shermay, kamag-anak. Pabati po. Bati daw sa mga kasama. Hi po sa mga kamag-anak ko po dyan sa Cebu, sa Kamotes, and yung family po.
At taga Cebu pala ang mga kamag-anak ni Ate Shermay. Marami pong salamat po sa Ate Shermay sa pagpapaunlak po ng panayam. At wag mo nang aalisin ang suot mong sombrero at t-shirt, Ate Shermay. Thank you very much din sa iyo, Sheena. Maraming salamat po. Alright po. Yan po si Sheena Tamayo, nagre-report ng live o nag-report ng live mula po sa Cartimar Market sa lungsod ng Pasay. Samantala, bago po tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, narito po muna ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A code to live and share. When God blesses you, be generous. When He blesses you more, be even more generous. Thank God, thank God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan ngayong umagang ito sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.